pala si Junya. Ikukwento ko sa inyo yung 3 kwento ng gabi, mga shinare sa akin. Kung mahina ang loob mo, okay lang, makinig ka lang. Paalala, kapag may nakita kang bagay na hindi mo maipaliwanag, huwag mong titigan ng matagal. Kasi minsan, kapag pinansin mo sila, papansinin ka rin nila. Bago tayo magsimula, kung may maramdaman kang kakaiba, huwag kang lilingon agad. Hintayin mo munang matapos ang linya ko. Kung may makita kang kamukha mo sa dulo ng hallway, huwag kang kumaway. Kasi baka hindi siya ang totoong ikaw. Story 1. Doppelganger sa classroom. Si Gio ang nagkwento nito. Senior high sila nun. Normal na araw, quiz, recitation, tawanan. Hanggang sa natapos ang klase at nagsara ang school. May naiwan daw na project si Carlo sa room. Bumalik sila ni Mateo para kunin. Yung classroom, amoy chalk at basang-basahan. Isang ilaw lang ang bukas sa koridor. Pagbukas na ng pinto, tahimik. Walang tao. Pero ramdam mo yung bigat ng hangin. Parang may nakatingin. Sabi ni Mateo, bilisan natin. Tumango si Carlo. Nilapitan niya yung desk niya. At doon, may nakita siyang notebook na bukas. Pero ang sulat sa notebook, pangalan niya. At sa ilalim, nakasulat, huwag ka nang uuwi. Nagtinginan sila ni Mateo. Akala nila prank. Pero biglang nagsara yung bintana. Mag-isa. May tunog ng sapatos sa likod ng room. Tok, tok, tok. Hindi sila gumagalaw. Kasi walang dapat lumalakad dun. Dahan-dahan lumingon si Carlo. At nakita niya isang tao na nakatayo sa tabi ng teacher's table. Una, akala niya si Gio. Pero nung tumama yung ilaw sa mukha, si Carlo mismo ang nakita niya. Parehong uniform. Parehong buhok. Parehong mukha. Pero yung mata, pula. At ang tingin niya, parang may gagawing masama. Gumiti yung Carlo. Pero hindi gumalaw yung mata. At may amoy na biglang sumingaw. Parang sunog na goma. Sabi ni Mateo, tara na. Pero bago sila makalabas, nagsalita yung Carlo. Boses ni Carlo. Ako ang uuwi. Ikaw ang maiiwan. Doon na tumakbo si Mateo palabas. Hinila niya si Carlo. Paglabas nila sa koridor, biglang namatay yung ilaw. Pero bago sila makababa ng hagdan, may narinig silang katok sa pinto ng classroom. Isa, dalawa, tatlo. Kinabukasan, may gulo sa faculty. May nagreklamo. May estudyanteng nagbato ng bato sa bintana ng room. Patang pangalan sa report, si Carlo. Sabi ni Gio, hindi kami yun. Pero may CCTV clip. May Carlo daw sa hallway. Mag-isa. Kagabi.
Simula nun, may rule sila. Kapag gabi at may naiwan sa room, huwag nang balikan. At kapag may narinig kang sarili mong boses na tumatawag, huwag kang sasagot. Story 2. Mambabarang sa Kubo. Pangalawa, kwento ni Audrey. Probinsya. Tahimik na bukid. May lumang kubo sa gilid ng maisan na iniiwasan ang lahat. May matandang nakatira daw doon. Hindi pala kausap. At lagi siyang may iniiwang pagkain sa tabi ng pinto para sa ipis at gagamba. Isang gabi, dumaan si Audrey at pinsan niyang si Mario. May kukunin lang sana silang gamit. Madali lang dapat. Pero mali pala. Paglapit pa lang nila, may bulong na sa paligid. Hindi malinaw, pero parang may nag-uusap na galit. At yung amoy, parang nasunog na goma, may halo na asupre. Sabi ni Mario, umalis na tayo. Pero tumuloy si Audrey. Ayaw magmukhang duwag. Pagdating nila sa pinto, tumahimik bigla. Yung kuliglig, parang pinatay. Tapos, may tunog ng paa sa tuyong dahon. Pero walang tao. Bukas yung pinto. Walang ilaw. Yung dilim, parang may laman. Sa loob, may nakita si Mario. Plato na puno ng ipis. Gumagalaw pa. May kumaluskos sa bubong. Parang may gumagapang sa yero. Mabigat. Tapos may dumaan sa bintana. Isang anino na sobrang haba ng braso. At nung tumingin si Audrey, nakita niya yung mata. Pula. Naramdaman nila yung hangin. Bigat na bigat. Parang lumiit yung mundo. Si Audrey nagdasal at kinausap ang nilalang. Pasensya na. Aalis na kami. Unti-unti lumapit yung nilalang. Hindi tumatakbo. Dahan-dahan lang. At sa bawat hakbang, may buntong hininga. Parang bulong sa tenga. Doon na sila tumakbo. Hindi na lumingon. Takbo hanggang kalsada. Pag-uwi, saka lang sila nakahinga. Pero may pulang tuldok sa braso ni Audrey. Parang kagat. Kinabukasan, sabi ng matanda sa baryo, kapag may iniiwan silang pagkain, huwag niyong gagalawin. At bago matulog si Audrey, may 3 katok sa bintana. 1, 2, 3. Tapos may parang may bumubulong. Babalik ka. Babalik ka. Babalik ka din. Story 3. Nuno sa punso sa likod ng bahay. May punso sa likod ng bahay nila. Hindi siya malaking bunton. Parang maliit na taas ng lupa lang. Sabi ng matatanda, huwag mong gagalawin. Huwag mong sisirain. At kapag dadaan ka, sabihin mo, tabi-tabi po. Isang gabi, naglalaro kami sa likod. Natawa si Carlo at parang gusto niyang pagtripa ng punso. Sabi niya, kung may nuno dyan, lumabas ka. Hindi ako natatakot. Kwento-kwento ka lang naman. Pagkasabi niya nun, biglang tumahimik ang paligid. Parang hinigop yung tunog ng mga aso. May dumaan na amoy. Akala ko usok lang.
Tumingin ako sa punso. May parang maliit na anino sa ibabaw at unti-unting luminaw isang maliit na matandang may mahabang balbas. Hindi siya cute. Hindi rin siya parang laruan. Yung balat, parang tuyong kahoy. At yung mata, madilim pero may kumikislap na pula sa loob nito. Hindi siya sumisigaw. Pero narinig ko yung boses sa loob ng ulo ko. Sino ang bastos na gustong sirain ang tirahan ko? Nanlamig yung buong katawan ko. Si Carlo, hindi makagalaw. Parang may humawak sa paa niya. Naalala ko yung sabi ng lola ko. Humingi ng paumanhin. Huwag makipagmatigasan. Sabi ko, pasensya na po. Hindi namin sinasadya. Tabi-tabi po. Hindi umalis agad. Tinitigan lang kami. Tapos numiti. Yung ngiti niya parang may kasunod pang mangyayari. At biglang nawala. Akala mo guni-guni lang. Akala namin tapos na. Pero pag-uwi ni Carlo, nilagnat siya. Mainit na mainit. Tapos may mga pasa sa binti. Parang kamay na maliit. Sabi ng nanay niya, mag-alay daw. Tubig, asin, at konting kanin. At humingi ulit ng tawad. Nang ginagawa nila yon, may narinig akong katok sa dingding sa labas. Isa, dalawa, tatlo. At may boses na mahina. Huwag nang uulitin kung hindi. Kukunin ko ang buhay ng tao. 3 kwento. 3 lugar. Pero iisang warning. Huwag mong hamunin ang hindi mo kilala. Kung may sarili kang kwento, i-comment mo. Basahin natin sa susunod. Magandang gabi.